Hello mga kabayan, kamusta na po kayong lahat? Ako nga po pala ulit si Mang Jose at welcome back to my YouTube channel. So sobrang tagal na hindi ako nakapag-upload ng video. Yung last ko is ito, April 6 pa. So ano na ngayon, almost October na. So ang tagal. Kasi yun, nasuspend yung aking YouTube account. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa maraming nagmamahal. Maraming nagtatanong, maraming nag-comment at maraming humingi ng update kung ano na yung status or kung ano na yung talagang sitwasyon namin dito ngayon sa New Brunswick. Well, bago natin simulan kung ano man yung mga update na yan, mag-intro muna tayo. Yun, okay. Welcome back again. So, unahin natin to sa lahat ng mga nagpaplano kasi may mga nagtanong Sa lahat ng mga nagpaplano na babiyahe mula Alberta or kahit saan pa mga ibang province punta dito sa New Brunswick, sa Nova Scotia, sa PEI, safe po ang travel, safe ang road. Wag lang siguro talagang snow, yung talagang malakas ang snow kasi sa Saskatoon muntik na kami ma-aksidente doon, as in parang iceberg yung kalsada. Buti na lang hindi kami na-disgrasya. And then sa mga nagtatanong naman kung kasi nga yung sasakyan kasi namin 1.6 lang, as in maliit lang. Every 2 hours may nadadaanan kaming gasoline station kasi nagpapahinga talaga ako every 2 hours. Solo driver lang talaga kasi ko. Kaya ang ginagawa ko, nagkakape muna, nagpa-power nap kasi nga kasama ko yung pamilya ko. So at least kailangan maging safe kaming makarating sa New Brunswick, which is yun nga, safe naman. And may emergency number naman kaming nadadaanan. Makikita nyo yun sa highway mismo, yung 511. So in case na magkaroon kayo ng problema sa daan, pwede nyo silang tawagan. I think ang kailangan nyo lang siguraduhin is yung sasakyan ninyo is nakakondisyon talaga i-travel. Kasi yung sasakyan namin nun, 32,000 km pa lang siya nung nakuha namin. Kaya naman nung pagdating namin mismo dito sa New Brunswick is umabot plus 5,000 kagad siya. Ang layo ng travel. So nung dumating kami dito sa Ritchie Bach 2 ng March yata? March. Friday ng gabi, alas 11, nung dumating kami sa bahay na inuupahan namin, pa lang pala. As in empty, walang higaan, walang upuan, lamesa, or kahit ano, as in empty yung basement. So ang ginawa namin nung gabi na yon, i-drain-up lang muna namin lahat ng dala-dala naming gamit para at the same time is mabukasan yung karga ng sasakyan. Meron kaming isang na-meet na guy doon naglalaba gabi. So sinabi ko sa kanya na kasi nga nakikipagkwentuhan. Sabi ko na ano yun, puti. So sabi ko mag-dinner lang kami kasi hindi na kami nakahanap ng pagkain sa along the way. And then we are coming back. So ang ginawa namin, parang sinabi ko lang na maging safe yung bahay ba. Kasi digital code lang yung lock namin Sinabi lang namin na babalik kami. Doon na kami natulog sa hotel. Kinabukasan, na dumaan na kami sa Walmart para bumili ng bed frame ng mga bata, ng mga kutsyon. Yan, ipa-flash ko sa video para makita ninyo. So, nung dumaan kami, yan, na-meet namin itong mga kabayan na nakilala daw niya si Mang Jose. Kaya, nakipag-chikahan ng konti, nagpa-picture. Siyempre, kahit pa paano, feeling kilala. Feeling lang naman. Bumalik na kami ngayon sa hotel to pick up some things. Kasi iiwan pa rin namin yung mga bata sa hotel Hanggang sa pagdating namin sa bagong bahay, yun nga, yung apartment, ito yung naabutan naming scenario. So panoorin nyo na lang po. Huh? No. Hi, Tien. We leave these things yesterday closed. The zipper are still closed, and when we come today, it's open like this. So
And when I checked these things, so I lost my digital camera. Yep, I lost my digital camera and some of the important documents here. Pero okay lang yun kasi alam ko kung bakit nangyari yun. Kasi eventually may iwan pala namin yung mga anak namin sa bahay na sila lang. So hindi pala safe yung bahay. So yun yung naging action ni God para umalis kami on the same day doon sa lugar na yun. So ang Richie Bok 2 family, ang Filipino community, sobrang matutulungin sila. So gusto ko lang palang i-shout out para sa inyong lahat yung Filipino community president na si Kuya Fred at yung asawa niya na tumulong sa amin para mag-akot on the same day. Tapos sasakyan na rin nila yung ginamit namin para mag-akot ng gamit. Sobrang salamat po sa inyo, Sir Fred, kung mapapanood nyo man to or hindi, or kung sino man mag-share nito. Maraming salamat, but personally nakapagpasalamat na kaming mag-asawa sa kanya. Thank you. So habang yung lahat ng gamit namin is naka-stay lang dun sa garage nila Kuya Fred, nag-continue kami ng upa sa hotel hanggang inabot kami ng 5 days. Hanggat hindi kami nakakahanap ng bahay, nag-stay lang muna kami sa hotel para lang sa safety ng bata. At the same time, meron kaming shelter kasi wala kaming matutuluyan, wala kaming ibang kakilala, wala kaming alam na on the spot na merong makukuhang bahay para mapag-stayhan namin. Hanggang sa friends of friends nila, mga kakilala namin na nauna sa aming nakarating dito sa Richie Bok 2, nirefer nila kami sa isang kakilala nila or sa tinitirhan lang din nila na meron silang kakilala. Hanggang sa meet namin ang Malapo family. Sila ang sumalo sa amin sa bahay, ini-squeeze muna nila kami sa isang maliit na kwarto para lang matulungan, para lang hindi tuloy-tuloy na magbabayad kami sa hotel. Maraming tulong na nai-offer, kumalat yung time na nalaman nilang nanakawan kami. Nga pala, yung ninakaw sa amin is marami talaga. So, yung laptop, cellphone, SLR, yung mga old coin, old paper bill na 1940s, gamit ko sa panggupit, 2 mga documents na importante, old pictures ng family ko, ni mama, yung picture ko ng papa ko, at saka ano pa ba, as in marami, backpack na puno ng gamit ko. Pag naaalala ko kasi hindi talaga magandang pa-welcome. Alam niyo ba nung hinihingi namin yung the rest ng binayad namin, hindi kami binigyan ng buong refund kasi nga daw nag-break kami ng contract. Pero yung totoo, hindi naman talaga kami magbe-break ng contract kung alam lang namin na safe yung bahay, kung hindi nangyari yun. Well, ganun pa man, mapait na experience para lang maging safe yung family ko. Kasi hindi yun safe na iwanan ng mga bata. So, buti na lang talaga at kahit pa paano nakapag-move on na kami. Maraming Pilipino nagsabi na natsempohan lang kayo. Kahit yung police officer na pinag-reportan namin, hindi lahat ng tao dito sa Richie Bok 2 is katulad na mga gumawa ng ganitong pangyayari sa buhay ninyo or dito sa bahay ninyo. Kaya yun, sinare ko lang sa inyo na ganun yung naging welcome sa amin ng New Brunswick. So ganun pa man, okay lang yon, moving forward, kasi andito na kami ngayon, medyo naayos na namin yung sitwasyon namin, medyo naisettle na namin ng konti yung buhay namin. Kahit pa paano, hindi katulad nung mga unang video ko na nagka-countdown na ako kung saan na kami papunta. And then sa susunod po na video, ito si ate yan, bibigyan po natin yan ng explanation
Kasi nga sabi niya, maggawa ka ng video, ipaliwanag mo from the start to ganito. So sa susunod na video, ipapakita ko or i-explain ko sa inyo kung gaano kabilis at kung bakit ganun kabilis yung naging transition ng pagkakaroon namin ng LMIA or work permit para makalipat dito. Kasi siguro dahil doon kung bakit na suspend yung YouTube ko sa mga nagmamahal na basher. Hi ulit sa inyo, so nagbabalik ako. Ituloy nyo lang yung pambabash, wala pong problema sa akin yun. As long as na alam ko kung ano yung tama at kung ano yung talagang ginagawa ko para sa family namin. And besides, na-meet ko na yung mga tao na nirecommend ko na nakapasok dito sa trabaho namin ngayon. So yan, pa-flash ko na lang yung mga picture nila. So bye for now. At maraming salamat po ulit. First sa taas kasi safe ang family. Pangalawa sa pagiging active ulit na aking YouTube. So thank you and God bless you all. See you.